Kamusta mga kaibigan? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga pinakakilalang personalidad sa mundo ng teknolohiya, si Steve Jobs. Mula sa kanyang maagang buhay hanggang sa kanyang mga tagumpay, mga kontrobersya at ang kanyang huling mga araw. Tara, simulan na natin! Ito, sa Pinoy Wisdom. Si Stephen Paul Jobs ay ipinanganak noong Pebrero 24, 1955 sa San Francisco, California. Siya ay inampon ni Paul at Clara Jobs. Lumaki si Steve sa Mountain View, California at maaga pa lamang ay nagpakita na siya ng interes sa electronics at technology. Sa edad na 12, nakilala niya si Steve Wozniak na naging kaibigan at future co-founder ng Apple Inc. Noong 1976, itinatag ni Steve Jobs, Steve Wozniak at Ronald Wayne ang Apple Computer Inc. sa garahe ng pamilya Jobs. Ang kanilang unang produkto, ang Apple I, ay isang personal computer kit na mabilis na nagbigay ng atensyon sa industriya ng teknolohiya. Sinundan ito ng Apple II, na naging isa sa mga unang successful mass-produced microcomputers. Noong 1984, inilunsad ng Apple ang Macintosh, ang unang personal computer na may graphical user interface, GUI, at mouse. Bagamat naging matagumpay, nagkaroon ng tensyon sa loob ng kumpanya na nauwi sa pag-alis ni Steve Jobs noong 1985. Matapos umalis sa Apple, itinatag ni Jobs ang Next Inc., isang kumpanya na gumagawa ng high-end computers para sa edukasyon at business markets. Bagamat hindi naging malaking komersyal na tagumpay ang Next, ang teknolohiya nito ay naging mahalaga sa hinaharap ng Apple. Noong 1986, binili ni Jobs ang The Graphics Group, na kalaunan ay naging Pixar Animation Studios. Ang Pixar ay naging kilala sa paggawa ng mga hit animated films tulad ng Toy Story, Finding Nemo at The Incredibles. Noong 2006, binili ng The Walt Disney Company ang Pixar na nagbigay kay Jobs ng malaking bahagi sa Disney. Noong 1996 muling sumali si Jobs sa Apple nang bilhin ng kumpanya ang Next. Noong 1997 siya ay naging interim CEO at kalaunan ay permanent CEO ng Apple. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ng Apple ang mga iconic products tulad ng iMac, iPod, iPhone at iPad na nagbago ng industriya ng teknolohiya at consumer electronics. Hindi rin nakaligtas si Jobs sa mga kontrobersya. Kilala siya sa kanyang demanding at minsang abrasive management style. Maraming empleyado ang nagkuwento ng kanyang mataas na standards at minsan ay hindi magandang pakikitungo. Gayunpaman, ang kanyang visionary leadership ay hindi matatawaran at patuloy na nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa industriya. Noong 2003, na-diagnose si Jobs ng pancreatic neuroendocrine tumor, isang bihirang uri ng pancreatic cancer. Bagamat sumailalim siya sa operasyon at iba't ibang treatments, patuloy na lumala ang kanyang kalusugan. Noong Agosto 24, 2011, nagbitiw siya bilang CEO ng Apple at pumalit si Tim Cook. Noong Oktubre 5, 2011, pumanaw si Steve Jobs sa edad na 56. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa buong mundo, lalo na sa mga tagahanga ng Apple at mga taong nakakakilala sa kanya. Ang kanyang kontribusyon sa teknolohiya at entrepreneurship ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Steve Jobs, isang visionary na nagbago sa mundo ng teknolohiya. Ang kanyang dedikasyon, talento, at inobasyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang legacy ay mananatiling buhay sa ating alaala at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Dito, sa Pinoy Wisdom.